Magandang araw ho sa inyong lahat. JDB uli, inyong abaglingkod. Ito ho ngayon pag-usapan natin. Akalain mo ba na yung mensahe po ni Leni Robredo kay PBBM noong campaign period, aba, kay VP Sara ho pala tatama? Ah, alam niyo kung paano ko nasabi? Nako. Dahil nga po, di ba, sumibat ho si designated survivor. Oh, eto yan oh. Yan ha. At eto pa ha, meron hong isang tawag dito. Akala ko ako lang yung nag-apology sa kanila ni Trillanes eh. No, dahil nung kami nakasuporta kay dating Pangulong Duterte, 'di ba? Naniwala kami na mahusay siya, magaling para sa bayan. Si Trillanes ang nagbenta ng mga features natin sa China, diyan sa West Philippine Sea. Yun ang sabi ni Duterte. Pero sa pagre-research ko, putik na yan, ginulat ako ng performance ng achievement ni Trillanes sa Senado. Outstanding senator pala. Oh. Kaya nga sabi ko, mga ilang ulit ko lang naman tinawag itong Trililing. Then kay Lenny, maraming beses na Lenny Lugaw. Di ba? So ako, publicly, nag-apology ako sa naging mali kong pagtawag sa kanila dahil sa paniniwala ko kay dating Pangulong Duterte. Eh walang hiya, lason pala yung matandang yun eh. Di ba? Oh. Ngayon, meron ako nakita sa Twitter kanina. Ito ho, self-appointed spokesman of the Filipino people. Yan, ang kanyang handler's name ay Boy Next Door 069. I don't know kung sino may-ari nito. Sabi niya rito ha, a public apology. I humbly apologize for the mistreatment, wrong accusations, and bad words thrown at FVP Lenny during her tenure. I admit I was wrong. You can only appreciate the importance of someone when she's gone. Worse, replaced by insensitive. Tama? Oh, hashtag nasaan ang vice presidente. Nalala ko dati, nung panahon ni Daddy Diggs, ang hinahanap po, nasaan ang Pangulo. Pero ngayon po hindi na ho hinahanap ang nasaan ang Pangulo. 'Di ba? Kasi on the ground, nakikita ang Pangulo. Hmm. Tingnan nyo Our two leaders, pinangunahan ni PBBM daw ang situation briefing sa NDRRMC headquarters noong July 24. Okay? And then, same day, si designated survivor sumibat. 'Di ba? Sabi nung isa kanina nag-comment, si VP Sara bago umalis namigay ng relief goods. Totoo? 'Di ba? Totoo namigay ng relief goods. O kung namigay ng relief goods, edi good. 'Di ba? Pero ang tanong, nasaan siya? 'Di ba? Nasaan siya? Sa mga panahon, 'di ba, na naghihirap ang mga kababayan natin dahil sa baha, dahil sa bagyo. O baka naman po kasi dahil sanay na siya na binabaha ang kanilang lugar ang Davao o ang Davao City. Di ba kaya yung pangalawang dahilan? 'Di ba? Ayan sabi nga rito, Justin Sara Duterte nakaalis na sa Philippine Area of Responsibility. 'Di ba? Punta ng Germany. Diba? Kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang nanay. Punta sila ng Germany early morning ng Wednesday. 'Di ba? Talaga naman Anong petsa ho ba nagkaroon ng bagyuhan tayo rito, nagkabaha-bahaan? Daw nagkakamali yan ganyang araw, yung araw na yan. 'Di ba? Ngayon ay 25. Oh, 'di ba? Binirahan ng layas. Ito pa. Ang ginawa naman po ni Lenny Robredo, nag-mobilize po siya ng volunteer network for typhoon response. At eto ngayon, hindi po ito nagustuhan nito ni Mark Lopez. Sabi niya, private citizen na nga, bida-bida pa rin sa press release. Di ba naman talagang ogags to eh. Di ba dapat nga pasalamatan. Alam niyo kasi, nung ako po ay nakasupport kay dating Pangulong Duterte, ang sinasabi namin sa mga dilawan, tumulong na lang kayo, sumuporta na lang kayo sa gobyerno. And after all, kahit anong kontra natin ninyo, wala tayong magagawa, wala kayong magagawa. Duterte is the president.
'Di ba? Ang magagawa natin sa bayan, tumulong, sumuporta. 'Yun, ang kalaban natin mga NPA. Oh. Pero ngayon, tingnan mo sinabi niya, private citizen na nga, bida-bida pa rin sa praise release. Bakit? Kung gagawain ng amo mo? Tumulong na lang kung tutulong. Yan, tulad ng mga philanthropists na hindi kailangan magpamedya para magbida. Kaya talunan ni Epal. Diba? Unang-una, mga kababayan, ang philanthropist may pera, mayaman. 'Di ba? Kaya hindi nila kailangang manawagan para makapagbigay ng tulong. Tama? Oh. Karamihan ng philanthropist, mga milyonaryong tao yan, bilyonaryo yan. Talagang yung excess money nila, binubuhos nila sa pagtulong. They don't need publicity. Pero dito sa isang tao na gusto mong tumulong, 'di ba maging tayo nga kapag kami mga kailangan ng tulong, nananawagan tayo Sino po yung gustong tumulong kay ganito? Ito po yung sitwasyon. O direkta niyo na po silang kontakin, 'di ba? Yun lang yung matutulong ko Now dito for Lenny Robredo nananawagan ng volunteerism na naman, 'di ba? Ito may mga binigay siya rito, hindi ko na mapakita ibang mga phone number. Sabi niya, you may contact the following Angat Buhay numbers for assistance. Oh, we will help facilitate coordination. Sige na nga, lagay nga natin. Yan, coordination with agencies for immediate assistance. Yan, rescue assistance coordination, blah, blah, blah. Diba? Now, ayaw umusog Blah. Oh, ito. Yan, hinihikayat natin na magbayanihan at sikaping tugunan ng agarang pangangailangan ng ating mga kababayan sa mga lugar na apektado ng Karina, yung bagyo. Ayan yung kanyang post, yung mga lugar. Alam niyo, ang dapat pong ginawa na lang dito ni Mark Lopez, imbis na awayin yung taong tumutulong, talunan na nga 'Di ba? Talunan na Dapat, tinulungan na lang din po niya ang Office of the Vice President, si Sara, i-promote na, ito yung kanyang statement, the Vice President is on a personal trip with her family overseas. Her departure received the necessary approvals as evidenced by the travel authority issued by the Office of the President dated July 9, 2024. So ang tagal na, 'di ba? We thank the public for respecting the privacy of the other members of the family. Yan. The timing of the tip coinciding with Typhoon Karina is unfortunate. Kasi matagal nga naman nang nai-schedule ito. Dapat ito na lang pinaliliwanag niya di ba? Nonetheless, the Disaster Operations Center of the OVP institutionalized by the Vice President is always ready to assist families affected by calamities. E di ipakita niya to. Gaya yung ginawa ni Crisette. Diba? Pinakita niya, kahon-kahon. Relief box, ganyan. Ang nagbubuhat, Philippine Coast Guard. Dapat ganun lang Diba? Sabi nga nung iba, baka naman kasi dadalo lang ng concert. Ito Taylor Swift, The Eras Tour, July 28, 2024. Olympia Stadium, Munich. Ayan with special guest, Sabrina Carpenter. Di ko kilala yan. Ito yung international schedule ng kanyang tour ni Taylor Swift. Tapos may post na ganito. Sana yata to IG. Kakanta-kanta. Diba? My God, Sarah. Ngayon, alam niyo naman ang ating Pangulo, di ba sabi ko nga, kahapon, nagkaroon siya ng meeting with the NDRRMC. Di ba? Tapos kanina, ang ating naman ng Pangulo ay nag-ikot. Pero bago ko pakita sa inyo yung pag-iikot ng Pangulo, eto lang dito sa parting ito Naalala ninyo nung nakaraan, inuurat si PBBM na
tawag dito, umakto siya na yung parang sa kanyang family, unahin niya yung kanyang family, yung family matters, ganyan. Ang sabi ng Pangulo, hindi pwede na unahin ko yan. Kasi, ang mandato ko ay sa bayan. So, dito muna ako sa aking bayan. Yung problema ng pamilya ko, eh, kanila muna yan. Dito kay Sarah, wala niya, pati bakasyon. Nakaya naman niya sana, i-cancela na. Teka muna, bagyo ngayon eh. Wag muna, baka mamaya bumalentong yung eroplano. 'Di ba? Masemp lang sana tayo, wag muna. 'Di ba? Eh, pero talagang ipinus. Hmm. Bakit naman ipinus? Eh, baka kasi yata matanong na ano masasabi ninyo sa State of the Nation address ng presidente? Ay nako, o eto ho, si PBBM. Bago si PBBM na naman, bitinin natin. Ha? Eto ho, si Tatay Digong. Ayo, putang ina, sige. Ayan, sige. Ulit, ulit, ulit. Gusto, hindi, ito, kaya ko inuulit, yung pagmumura ho kasi ni Tatay Digong, inaabangan ho lahat ito ng mga DBS. Gustong-gusto po nila ng minumura. 'Di ba? O, eto. Mahirap kayo, putang ina, sige. Mag, 'Di ba mga tanga? Nagpapalakpakan, nagtatawanan pa, pinagmumura na nga. tiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Yan ang malasakit. Mahirap kayo, putang ina, sige. Yan ang malasakit Duterte. Mag, magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Oh, 'di ba? Oh, eto si PBBM. Really inspect because I wanted to see. Nagpunta sila ng Navotas. Okay? Kahapon, talagang inalam niya yung situation. Yun naman po talagang dapat gawin eh. 'Di ba? Yun naman talagang dapat gawin. At nakakatawa nga yung mga tatanga-tanga dyan, tatanga-tanga sabi ni Mami Ting. Eh, sabi nila, inuna pa raw yung pag-debunk doon sa sa video na nilabas si Maharlika. Natural. 'Di ba? Pero hindi po nila alam ang salitang multifunction. Inuna daw yun kaya hindi raw napaghandaan yung bagyo. Ano gusto niyong magsabihin? Mga DBS, mga Duterte Bobo supporters, hihigupin ng Pangulo o ng ahensya ng gobyerno? Iba-iba ahensya ng gobyerno. Hello, meron tayong NDRRMC. At ang alam niyo ho, naalala niyo nung bagong upo pa ng si PBBM, 'di ba? Nagkaroon ng lindol sa Abra, pati sa Ilocos. Anong sabi niya? Kaya hindi siya pumupunta sa mga lugar na 'yan at di siya maaasahan na susulpot doon basta-basta sa mga ganyang lugar dahil ayaw niyang makaagaw pa ng atensyon. Na imagine merong mga kapulisan tayo, sundalo na nasa rescue mission, search and rescue mission. Pero pupunta siya doon, aalis yung mga yun, ipupull out yun to provide security. Paano yung mga hindi makaalis doon na naiipit? Paano yung mga nakalubog sa baha? Na kailangang i-rescue, made-delay. 'Di ba? Oh, 'yun ang ayaw niya. Kaya sabi niya, pagka maganda na 'yung sitwasyon, doon tayo pupunta. Pag manageable na. Sa kanya ngayon tinitignan, 'di ba? So tinitignan niya ngayon, 'di ba, by air, naka-helicopter. O yung bagyo dati sa Cagayan, 'di ba, Isabela, yung matinding baha na 'yon. O, ganun ang ginawa ng presidente. Hindi po siya hindi po siya papansin, 'di ba? Anong sabi niya? Binibilinan niya po ang mga local DSWD, paalala ko lang, 'di ba? Nasabi nga niya bago pa dumating yung mga ganyang sakuna, dapat may nakahanda na kayo para kapag kailangan na, pwede nang magbigay ng mga tulong sa mga tao, ready na, nandun na sa area mismo. Kasi nga may mga DSWD na mga offices, mga regional offices na pwede ng pagkunan ng mga pagkain ng mga tao. Kesa yung manggagaling pa sa national government tapos i-airdrop. Gastos na gastos na sa gasolina ng helicopter, 'di ba? Delikado pa. Oh. Kung nandiyan na mismo, sa paligid nyo na, ang daling makakarating. Oh. Ganun. Yung naghahanap po ng relief goods na binigay ni PBBM at ni Leni Robredo, wala po akong alam. Dahil hindi ko po nakita. Pero meron. Pakatanga naman ng mga naghahanap na yun.
Pwede ba lalim-laliman niyo naman konti kahit na ano lang 1 millimeter man lang yung isip ninyo? My goodness. What the situation was. It's really different reading the piece of paper than actually seeing it and seeing what people have to go through. So, Valenzuela has the usual problem. Talagang basin yan eh. Lagi nababaha ang Valenzuela. But marami na silang flood control, pero nasa pawan itong sa dami ng tubig. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. For example, this was not, the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Correct. Ito nga po yung napansin ko na kinukwento ko sa inyo kanina. Ito parang katulad ng Ondoy, pero hindi ito hindi ito eksakto katulad ng Ondoy. Pero yung pinsala, putragis na yan, mala-Ondoy. Bakit? Yung mga existing na flood control, dito sa lugar namin meron eh. Gawa pa ng tatay niya eh. Inapawan po ng tubig. Kailan po huling nangyari na nagkaroon kami ng apaw ng tubig dito? Kung inyong maalala, bago po magkaroon ng Ondoy noong 2008, nagkaroon po muna tayo ng dalawang magkakasunod na yung tawag dito, yung habagat. Oh. Ang pinakahuli po na nagpaapaw dito sa amin ng San Miguel River ay yun pong Ondoy. At naulit po yun, yung bulwak ng tubig. Talagang umaapaw yung ilog. Ang linaw na nga ng tubig ng ilog na dumadaan na sa kalsada eh. Akala mo, tubig nang galing na ng Maynilad eh. Kahapon yun ang naka-obserbahan ko. Di ko pa pala na-upload yun. Mamaya. So ngayon, ang sinasabi rito ni PBBM, di ba nung SONA niya may binanggit siya na meron na silang napagawa ng mga, gano'n nga karami yun? Ito, sinasabi ni Hilltop Integrated Farm. Boy Negro, kailangan ata ni Baby 33,000 flood control after his term. Diba? Hindi ko alam kung ano sinasabi niya. Pero nakita ko kanina. Nabanggit po kasi ni PBBM nung SONA na marami na silang napagawang flood control. Pero ang tanong, paanong nangyari at nagkaroon ng ganitong klaseng mga pagbaha? My goodness, kung paano si Ondoy ay extraordinary, ito pong nangyari ngayon, ganun din. Ano solusyon? Nung panahon ng Ondoy, yun pong pader namin, yung flood control namin, wala hong nagbago. Panahon ni Duterte, wala rin hong nagbago doon. Okay? Wala hong nag-revisit. But PBBM was saying, we have to revisit. Diba? Kailangan nating tingnan yung structure nito. Diba? Ibig sabihin, in my understanding, dapat tingnan natin kung kailangan na ba natin taasan. Kailangan na ba nating mas laliman pa yung mga ilog? Kailan baka tamaan yung pundasyon nitong mga flood control na to at dumulas. Oh. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng Ondoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. What we have seen is that one of the most important parts that nagka-problema was that navigation gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko basta hindi sumunod sa instruction, sinira niya. That is why Navotas is still 80% underwater. Malabon, the same. Valenzuela also. Okay, sabi ni Derek Lags, pinagyabang sa SONA 55,500. Tapos na fact check. Sino nag-fact check? Sabi niya, ng bagyong Karina, ayun, wala palang nagawang flood control. Ay, tanga. May nagawang flood control. Ang sinasabi dito ay extraordinary yung naging epekto ni Karina. Now, Derek Vlogs, let me ask you this. Taasan nyo ng level ang pag-iisip nyo. Siguro nakinig to kay Tropang Bisaya, doon ko nakita yung ginagawa ni Bisaya yun eh. Ano yata yun? Bukid Music na yata pangalan nun. No? Tingnan nyo Malalaman mo ba o nalaman mo ba na ang epekto ni Karina
ay ganyan? Oh, tanungin kita, noon bang nagkaroon ng bagyo rito, nagkaroon ng pagbaha kahapon, nasaan na yung mata ng bagyo? Sige nga. Oh, isa pa tignan nyo rin, yung, flood control sa Davao, 'di ba? Oh, ikaw na ang mataas ang level. Totoo naman po 'yan. Totoo po 'yun. Kaya nga kayo nandito sa akin eh, 'di ba? Kasi kung hindi po totoo 'yung sinasabi mo, hindi niyo ako pag-aaksayahan ng panahon. Tama, alien? Eto, kamusta naman 'yung flood control sa Davao? Na worth 51 billion ni Pulong. Bakit binabaha pa rin sila? Bakit 'di ba? Hindi nga maipaliwanag ni Pulong 'yan eh. Anong level na? Ano na nangyari? Natapos ba 'yan? Kasi kung natapos 'yan, kaduda-duda 'yan ha. Bakit hindi rin masabi kung hindi natapos? Ang tanong, nasimulan ba talaga? 'Di ba? Mabuti nga kay PBBM, merong i-revisit, merong dapat na tingnan muli. Bakit nagkaganon? At 'yun ang ginawa nila rito. Mismong tabing dagat na kung saan mababa ang level nito, yung sea level nito, mababa po. Yan pong nabotas. Pinuntahan nila ngayon. Bakit? Isipin mo, mas mataas yung dagat kaysa sa kanila. During ordinary days, hindi tumatapon yung tubig sa nabotas. Diba? Hindi tayo natatapunan lahat dito. May mga ilang-ilang lugar lang doon. Tapos may nangyari pa, nabangga pa ng barko yun. Nasira. Nalaman niya rin yun dyan nung pagpunta niya. So we have to really look into that sort of thing. Yung pumping stations natin, marami na. Yun, nakaproblema lang, sana matuto naman ng tao, huwag kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura, yun ang nagbara doon. Tama, di ba? Alam niyo kung sino yung mga nagtatapon ng basura ngayon? Alam niyo kung sino? Ang nagtatapon po ng basura, yun pong mga DBS. Kasi gusto nilang mangyari, bumalik po sa kapangitan ang kalikasan. Kasi nga po, perpekto si Duterte, kumikinang. Yan ang maling ginagawa nila. 'Di ba? Sabi nga nila, binoto namin si PBBM kasi sabi niya tutuloy yung mga ginawa ni Duterte. Sabi ni PBBM, ipagpapatuloy ko ang mga magaganda na mga ginawa niya, mga sinimulan niya. Magaganda po ipagpapatuloy. At yung mga ongoing, ipagpapatuloy niya. Hindi naman pwedeng mag-cancel eh. Kapag ongoing na yung project, may pondo na yan eh. Wala talaga makakapag-cancel doon, labag sa batas yun. Di na-impeach siya. Di ba? Ang sabi pa nga niya, yung mga natapos na, pagagandahin pa niya. Ngayon, sirain nyo, mga tanga. Sirain nyo. Tapunan nyo, gawin nyo. Ang gawin nyo ganito, yung ginagawa nyo nung araw. Jumijebs kayo sa papel. Tapos hahagis nyo sa kalsada. Di ba? O kaya naman, tatapon nyo yung basura, nakabalo, tahagis nyo sa ilog, sa estero. Tapos ngayon, sasabihin naman ninyo, nasaan yung flood control? Walang hiya eh. Flooded ninyo yung mga bodies of waters ng basura nyo eh. Ako alam ko talaga yung mga nagtatapon ng basura diyan, yan yung mga DBS. 'Di ba? Ito na nga lang Manila Bay na lang putya. Alam niyo ba Manila Bay po? 2 pondo ng binuhos ng Duterte administration diyan. Puro natunaw na hindi natapos ang trabaho. Bakit? 'Di ba? Bakit? Tapos yung kanyang yung pumping station doon na magtutulak ng tubig ng Imbornal papuntang Laot, hindi maitulak-tulak, sira. Nasa na? 'Di ba? Nasa na? Ang budget doon. Dapat yung gumawa doon, ibalikan niya yun. Sa mga pump natin, kaya hindi kasing effective na pwede. Dahil ginabotas yung 81. In Valenzuela, I think they have 32. So marami na yung pumping station. Pero talaga, you have to put it somewhere. So yesterday, 12 o'clock was high tide. Ito lang linawin ko lang Wala akong statement ng Pangulo natin na yung mga flood control na yon sinabi niyang kanyang pagawa. Okay?
Oh. Oh, nililinaw ko lang ha. Hindi niya po claim. Ang sabi niya, marami na po tayong flood controls. Okay, ibig sabihin, galing pa ho sa mga dati pang presidente yung mga flood controls. Okay? O'clock noon, nag-high tide. Nagsabay-sabay, para malakas ang ulan, tapos nag-high tide. So, at least now I'm very clear about what the situation is. I will be going to inspect all the other areas when we can travel and, to see what else is needed in the other parts of the country that suffered flooding. Now, when I get back to the office, I will be putting together, now that I know what the situation is, where the areas are that need the most. We'll be putting together already the release packages for the LGUs. Because here in NCR, not only NCR, in Region 3, in Di ba ang galing ano? Alam niya yung pinag-uusapan, hindi gaya ho ni Duterteng bangag. Tayo na pinag-uusapan eh. Usapan natin ito. Alam mo yung baha na yan, pagka dami ang tubig, nag-epon yan kasi may barado. Magbaha yan. Utang inang baha. Ihiang ko yan eh. Lagyan kong gasolina. Di ba? Sa Sibunggo. Di ba? So, while talking about something else, and then, biglang magbabago yung laman ng isip niya. Iba na naman ang sasabihin niya. Kaya si Bongo, ang trabaho, hindi, hanggang doon lang po, ano nyo, hanggang doon lang po. Napansin nyo yun, di ba? Oh, lalo yung recent, doon sa bahay niya. Oh, yung ibinalita ng mga loko-loko na patay na si Duterte. Alam niyo yung mga nagbalita noon, mga alaga rin nila. Eh, hindi bumenta. At eto si Bongo na inis. Ang ginawa ni Bongo, pumunta ron. Pinakita na buhay po si Tatay Digong. Di ba? Eh, habang nagsasalita, alam mo, ano na yan. Ay, simple-simple lang naman. Pasabihin lang naman niya na andito ako, I'm still alive, been kicking. Oh. Dapat sabihin lang niya, andito ako, buhay ako, I'm alive and kicking, mga putang ina nyo. Diba? Eh, dinahaluan niya pa ng iba. Kaya si Bongo, dinidiktahan talaga siya. Eh, kasi nga ho eh. Di ba? Bangag-bangag kausap. Hindi nga dapat maging presidente pagka ganun eh. Di ba? Alam niyo, kasalanan niya ng mga Marcos loyalist sa totoo lang. Kaya lumaki ulo ni Duterte. Kasalanan natin yan eh. Naniwala tayo sa ipinakilala ni Amy sa atin na matino. Hindi naman natin gusto yan eh. Di ba? Tama? Underdog nga sa mga surveys siya noon eh. O, kung anim yung naglaban pagka-presidente no, pumapanghuli yan eh. O, paano nanguna yan? Right after the endorsement ng pamilya Marcos through Amy. Di ba? Sinuportahan. Kaya lumaki ulo. Dapat pala noon pa, tinalikuran na natin eh, di ba? Kaya lang naman natin sinuportahan yan. Ito, maming kayo ha. Kaya lang naman natin sinuportahan yan dahil po sa ating pag-asa na mapapalibing si Apo Lakay. 'Di ba? At magkakaroon na ng patas sa pagkakataon ang isa pang Marcos si PBBM na makalaban ng patas sa halalan. 'Di ba? Kaya kahit na si PBBM, yung kanyang inuurat-urat noong 2021, hindi ito pinatulan ng mga loyalista. Sinabi na naman uli nila, inuto na naman ng sarili. Hindi, technique lang yan. Strategist kasi. Ay, nako. Labarson, NCR, marami nang tumawag sa akin kanina umaga pa. So we'll put that all together so that we can go to DBM and tell them to release this already para magamit na ng ating mga local officials. Alright? Okay, thank you. Diba? Galing no? Alam niya yung pinag-uusapan, dinidiscuss niya kung ano-ano, kung saan. Yan ang presidente. Eto ngayon po naman ang mensahe ni Leni Robredo. Tingnan nyo ha. Mga debate. Gaya po ng sabi ni Senator Ping Lacson kanina, pagkakataon ito para marinig kahit sa sandali yung aming mga plano. Pero more than marinig yung aming mga plano, level ang playing field dito, magkakatabi kami. Ito yung pagkakataon ng taong bayan para suriin yung aming demeanor, makita yung aming karakter, pwedeng matanong kami tungkol sa aming track record. Yung number one ingredient din ng leadership, aside from character, is you show up in the most difficult times.
Yun. Tama. Correct. Isa po sa mga sangkap ng isang tunay na leader. Hindi po isog ha. Tunay na leader. Ah, 'di ba DJ Byron? Hmm. Shoutout kay DJ Byron, Music and Topic TV. Kung si Digong yan, matutulog lang yan sa Kulambo. Kaya nga lagi, 6 na taon, nasa ng Pangulo eh, di ba? Tapos kami naman taga-salag nun. Tangin ng buhay, ano. Sa mga balitaan mo, nakatambay lang pala. Hindi ba lang makaikot. Ito ho yung sinabi ni Lenny na dito ako nagulat kanina. Na sabi niya noon, ito yung patama ito kay PBBM dati na kapag during difficult times daw, hindi makita si PBBM. Kaya nga ang pag-debunk namin dito, hindi naman siya politiko, wala sa pwesto. Nung nagkaroon ng problema, pumutok ang Bulkang Taal. Walang nakakaalam na pumunta ang Bongbong Marcos doon. Walang nag-post sa kampo niya. 'Di ba? Kinabukasan may nag-post, presidente na tinamaan po ng insidenteng pagputok ng bulkan na nakapag-selfie pa siya. Puro pa abo-abo yung ulo niya. Oh. Nagbigay ng mga relief goods sa kanila at hindi lang yun, yung portable na water purifier. Yung nalagay mo lang sa balde. Yun ang paborito ni PBBM na ipamigay eh. Para kasi nga masiguro daw na yung mga tao sa relief center, sa mga evacuation areas, ay merong malinis na maiinom na tubig. Kasi importante sa lahat yan. Naalala nyo yun? Oh. Kaya sabi ko, ano to sinasabi rito ni Lenny Robredo? Sabi ko, parang hindi yata tama itong sinasabi niya. Because I'm sure she knew na hindi para kay PBBM yun. Kasi nakikita si PBBM na tumutulong. Kahit na ilang taon na nawala po, 6 na taon na nawala sa, hindi lang nga 6 na taon di ba? Nawala na sa pwesto. O mag-6 na taon pala nun. Kasi 2016 eh. Di ba? At ang mga tao, netizens, ang nagpo-post. Bakit para saan to, kako? Ulitin natin to. Sa aming track record, yung number one ingredient din Number 1 ingredient ng leadership. ng leadership, aside from character, is you show up in the most difficult times. Pag hindi ka mag-show up in the most difficult times, hindi ka leader. Aray ko! Aray ko! Di ba? So si VP Sara, sabi nung isa, maaga naman nagbigay ng relief goods. Buti pa ho yung relief goods eh. Mas tunay na leader kaysa kay Sara. Di ba? O, nung nakaraan, galit na galit kayo. Fake news ng mga DBS, yung nabalita doon po sa Clark na magtatayo sila ng stadium for a Taylor Swift-like concert. Sinabi ng mga DBS na hindi ko alam kung Duterte Bobo supporters kasi sila, bastos lang talaga. Na fake news nila, minamali nila ang balita. Na ang sinabi ay magtatayo ng stadium na handa para sa malakihan, big-time concert events katulad ng kay Taylor Swift or kay Taylor Swift, right? Hindi ba nila? O ngayon, sino po kaya mukhang manunood ng kay Taylor Swift? Bakit biglang tumakbo ron? Nandito mga kababayan natin. Hindi, tingnan nyo na lang common sense eh. Tayo na. Lilipad ka ng bansa na kaya mo namang i-cancel, lalo na delikado, bagyo. Kahit may approval pa yan, approval, 9 pa ng July eh. Di ba? Kung sumimplang sana yung eroplano, namatay sana sila, ano sasabihin ninyo? Tarantado to si Bongbong Marcos, hindi pinakancel yung eroplano. Yung flight, yan tuloy, namasimplang, namatay. Di ba? Oh. Kailangan ng mga tao. Sabi ni Lenny, ang tunay na leader. Di ba? Nakikita, lumilitaw during the most difficult times. Eto ngayon yun, si PBBM. Nag-ikot pa. Kahapon pa, nakatutok na. Di ba? So kahit mahirap, kailangan nandyan ka, kailangan
Tama, kahit mahirap, kailangan nandyan ka. Hindi yung tumatakas ka sa responsibility. My God, wala na ngang mandato eh. Alam niyo ho, sa lahat po ng opisyalis ng gobyerno at palamunin ng bayan, ha? Literal po talaga palamunin ng bayan ang OVP. Wala po sa Constitution na nagsasabi ng specific mandate or trabaho ng Vice President. Maliban po sa maging reserba, spare tire. Wala hong iba. Pampaganda na lang yung mga paliwanag nila, support, support, support. Pero wala ho talaga. Kaya nga dyan po malalaman sa OVP ang tunay na leader. If you could make a difference by making or doing extra mile. Eh paano mo gagawin yung extra mile and to make a difference if you could not show up during the most difficult time? My God! Sapul na sapul, ano ho? This is actually a prophetic. Itong sinabi ni Lenny. Tama? Prophetic ito. Oh, anak ng Petix, oo. Kailangan kaya mong harapin yung mga itatanong tungkol sa'yo. Kailangan kaya mo masagot kung ano yung issues laban sa'yo. Hindi ka magtatago. Tama! Tama! Paliwanag ng maayos yung ano. Di ba? Anak ng baka. Kaya para sa akin, ito yung pagbibigay halaga at respeto sa taong bayan na maghahalal sa'yo. Tama. Napakahalaga ng eleksyon, napakahalaga ng debate, pero bigyan mo ng oras mo kasi yun yung pagpapakita mo ng respeto sa proseso. That's correct. Oh. Hindi kasi tignan nyo ha, si PBBM humaharap eh. Oh, hindi nga lang humaharap sa kung sa kani-kanino na na istasyon. Pero hinaharap. Eh sino po bang walang hinarap? Nako, si Paring Sara po ang walang hinarap. 'Di ba? Si Paring Sara Duterte ang walang hinarap po. Oh. Yun ang leader nyo ng mga DBS. Wala nang empathy. Manhid. Pero pagdating po sa kaibigan ng pamilya niya, nako po, nandiyan na, to the rescue. 'Di ba? Kaibigan ng pamilya namin si Kubuloy. Yung mga mangingisda, inaagawan ng mga incheck. Tinanong, no comment. 'Di ba? Hindi ko naman sabi ng kapatid, di naman niya trabaho 'yan. Trabaho 'yan ng DND at saka ng presidente at lalo na ng DFA. Naku po siya. Wala ba kayong konsensya? Wala ba kayong malasakit? Oh, Proseso. 'di ba? Kaya sinasabi ko, nako, mensahe ni Leni Robredo para kay PBBM noon, kay Sara pala tumama. 'Di ba? So ngayon pa lang dapat alam niyo na kung anong klaseng leader. Si Sara. Gawin niyo pang presidente. Hmm. 'Di ba? Ito sabi ni Gea. Nako Lenny, wag kami. Mag-compute nga lang, mali-mali ka pa. Patakbo pa kaya ng gobyerno. Alam mo, sa mga abogado, natural po sa mga abogado, mahina sa numero. Oo, totoo yan. O, sige, tanongin nyo si Duterte, pagkwentahin nyo. Pa-times ninyo. Hilurin yan. Kaya nga mga magagaling po sa numero, ito pong mga CPA lawyer. Pero kung lawyer lang, nako, magtanong kayo ng lawyer. Huwag may nakikinig ngayon sa atin dito. Oh, hindi ba? Pahirapan tayo sa numero. Mali po talaga yung computation niya doon kasi wala siyang calculator. 'Di ba? Dapat may calculator. Pero hindi po 'yun hindi 'yun ang determining factor ng leadership. Isa sa mga determining factor po ng leadership is your readiness, is your availability during the most difficult times. Na ikaw nandun, excited ka na humarap sa darating na mabigat na situation. That for now, wala kang magagawa but to anticipate, 'di ba? Ano ang pwedeng mangyari? So, you could make a smart decision para ma-mitigate ang epekto nitong hindi mo kayang kontrolin.
'Di ba? Si VP Sara nga, eto nga po napakadali eh. Hindi kailangan ng abogada. Hindi kailangan ng ang law degree. Tinanong, ano pong masasabi niyo sa anong masasabi ninyo sa tawag dito, yung mensahe ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address? Oh, 'di ba? Naalala niyo 'yon? Ang tanong, ano po ba ang isinagot nito ni Sara? 'Di ba? Oh, eto 'yun oh. Sinagot ni Sara dito, itok-itok. Ang sinasabi ng DepEd. Ate, wag na to, wag na to. Ito. Yan. Tingnan nyo ha. Final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the Thoughts. Okay, thoughts. Ano yung masasabi ninyo? Ano po yung palagay nyo? Ano po yung nasa isip nyo? 'Di ba? Ano ho yung pagkakaintindi nyo sa sinabi ng sa mensahe ng Pangulo sa kanyang SONA? Tingnan nyo naman ang sinagot. State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone. The State of the Nation of the President Marcos. Yung mensahe tinatanong di ba? Or many of Right. those who do not understand economic numbers were overwhelmed. Alam niyo ho, sa abogado, sa law ha. Sa law, alam niyo naman maraming tayong kaibigang mga nag-aral ng law, mga naging abogado, 'di ba? At pare-pareho kami ng background. Alam niyo ho, a big no-no is yung kaingutan sa English. Pero yung numbers, engot sa numbers, naku po, normal po yan. Normal yan sa mga abogado, maliban po sa mga CPA na nag-law. Pero eto, ibang klase ha. Walang yung English yan, basic na basic. Pang elementary, pang quarantine English nito With the numbers in the first part of the speech, that was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, Aray ko. because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers. Lang hiya, nag-call a friend pa yata to Thoughts ang tinatanong kung ano-anong sinabi. In my office, and I told him that I really liked how the Observation na. Talagang talaga pong literal ha. 'Di ba? State of the Nation address, the message. Ang nasa isip niya pala, ang nasa isip pala ni Sara, yung script. speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form. Utang ng buhay ito. Abogada tapos future president natin. Sus, Mariosep. That speech was composed, and as a cabinet secretary, and one who is the other half of the unity team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Sus, Mariosep. Walang Di ba? isang kandidato dyan na hindi nagsisinungaling, kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Parang sintu-sinto Oy, nasa na kayong mga DBS? Future president nyo. Sapol na sapol kay Leni Robredo.
mo masagot kung ano yung issues laban sa'yo, hindi ka magtatago. Hindi pa nga issue yung tinatanong eh. Malasakit pa lamang po sa mga mangingisda eh. No comment. Di ba? Ito pa. Ulitin natin. Kailangan kaya mong Dito yan eh. leadership, aside from character, is you show up in the most difficult times. Gaya pasagot nga. Tama ba si Lenny rito? Pag hindi ka mag-show up in the most difficult times, hindi ka leader. So kahit mahirap, kailangan nandyan ka, kailangan kaya mong harapin yung mga itatanong tungkol sa'yo. Sapul na sapul. Di ba? Parang si Duterte pagka nahirapan, yun naman tatay, pag nahirapan sa tanong, awayin yung report yung media. Tapos tatrabahuin, tapos hindi na papasukin. Inutos yung sa Rappler wag papasukin sa Malacanang press corps. Yung isang ASEC yata yun o USEC nag-booking. No, ang dami pang palusot kaysa wala na yung kanilang sa SEC, blah blah blah, pero si Duterte pala nag-utos. Kailangan kaya mo masagot kung ano yung issues laban sa'yo, hindi ka magtatago. Kaya para sa akin, ito yung pagbibigay halaga at respeto sa taong bayan na maghahalal sa'yo. Tama! Di ba? Ito na nga lang debate, hindi pa po ito difficult times. Bakit hindi nakuhang daluhan? Di ba? Napakahalaga ng eleksyon, napakahalaga ng debate, pero bigyan mo ng oras mo kasi yun yung pagpapakita mo ng respeto sa proseso. That's correct. Sapul na sapul. Si Sara Mau. Diba? Duterte lang malakas. Saan? Hina na nga ng utak Bagag pa yung tatay. Diba? Yung kapatid, ganun din. Sabi ni Leia Magbukid. Tama si Lenny, kahit anong tanong, dapat kaya mong sagutin with depths. Dito nga, no comment. Alright. So, next topic naman tayo.